my beloved Boss Mike Cervera. Marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko. Kita nyo, mali-mali pa? Sabi mga kababayan, umpisa pa lang, mali-mali na, Tagalog na Tagalog, binabasa. Tapos mga kababayan, nagkakamali pa siya. Pinuhin nyo mga kababayan, ako pag nanalumpate, gagayahin ko si Pangulo. Kaya kong magsalita kahit walang kodigo. Oo. Kahit walang kodigo, mga kababayan, kayang-kaya ko. Tulad ng ginagawa ko sa inyo. Ako'y nagpapahayag ng opinyon, pananaw, pero kahit na anong binabasa, wala ako. Pero eto mga kababayan, Tagalog na lang ang binabasa, nagkakamali pa to. Ha? Nakakahiya naman, no? Tuloy, tignan nyo. Pagmasdan nyo na, pagmasdan nyo ba? Baka naman hindi nyo na pagmasdan. Dahil ako, matalas ang aking mata. Kahit naka-shades ako, mga kababayan, alam na alam ko kung ito ay matalino. Kaso hindi nga mga kababayan, ayon sa assessment ko, ay naku, malabo. Malabo pa sa tinta ng pusit to. Aloy. Ang araw. Ang araw, isang salita, titingin sa baba. Ang araw, titingin sa baba, tokininam. Naapo, mangibabaing ka. Sige tuloy. Ang araw. Ang araw, tingin sa baba. Marami ang humihingi ng reaksyon. Tingin uli sa baba. Maraming humihingi ng reaksyon. Tingin sa baba. Tapos, komento. O damdamin. Tingin sa baba. Komento, damdamin. Dalawa lang yun eh. Nahirapan ka pang i-memorize. Isa sa ulo mo na lang, Sarah. Anak ng pating. Laki-laki ng ulo mo, walang laman Laki ng ulo, walang laman. Sige tuloy. Damdamin ko. Kita mo, nagkamali pa. Walang yung tatatlong letra pa lang yung binabasa. Nagkakamali pa siya. Uy, Kebi, pare. Apo lakay. Naku, mabuhay ka, bumangon ka sana. Pwede ba, Apo lakay, sapian mo siya? Nakakahiya na, nagkaroon kami ng vice-presidenteng tanga. Apo lakay, mabuhay ka. Grabe, no, mga kababayan, ibang level. Eto na. Sarah. Sarah. Ano ba? Mangibabaing ka mo. Mangibabaing ka. Pag sa amin to mga kababayan, pag nalaman ng aming kapitan, naku, nakakahiya ang barangay niyan. Diba? Sabi ng kapitan namin, mangibabaing ka. Sige, tuloy. Sa issue ng impeachment na naihain. Tingin, nahihain. Bawat dalawang salita, mga kababayan, hindi pa mabuo yung talata. Alam natin na pa naman, mga kababayan, bakit ba tayo nagkaroon ng vice-presidenteng ganyan? Dalawang salita, hindi dalawang talata. Abay, hindi pa sa ulo. Sa laki ng ulo nito, hindi maisa ulo. Grabe. Oy, sino pa nagsulat ng speech nito? Dapat ang ginawa nyo, ABC na lang abakada na lang. Abakada. Baka hindi pa niya kayang i-memorya. Ano? Abakada, gahain lang. Kantahin mo, Sarah, para mas madali mong mamemorya. At yung iyong talumpati, dapat ganun ginawa mo. Ginawa mo, habang minimemorize mo, kinakanta mo. Alam mo kung anong kanta? Ganito, ganyan. Let's go. Chimney. Chimney.
Oh, ganun lang. Sarah, ganun lang. Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Ganun. Oh, tingin sa baba uli. Grabe, no? Mga kababayan, hanggang matapos yan. Ganyan siya. Hanggang matapos, mga kababayan, sa tagal ng paghihintay ng mga manonood. Ha? Mga kababayan, sa kanyang speech, yung mga makikinig, ang tagal naghintay eh. Alam ko, kasama yung ilan dyan eh. Naghintay kayo, di ba, ng ketagal-tagal. Tapos yan lang, yung kanyang sasabihin, putik na yan. O, kinananalaan mo siya lang. Kayang-kayak data, awan binakpasa. Sa totoo lang, mga kababayan. Yung mga sasabihin niya, kayang-kaya ko sabihin niya nang walang binabasa. Kasi mga kababayan, kung aking sasabihin, galing sa puso ko, hindi ko na kailangang ipagawa at imemorya. Ang sasabihin mo lang sana, Sarah, kailangan maging totoo ka. Diba? Kung ano yun na sa puso mo, sundin mo. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Wala nagarod ni Apong ni. Ha? Surutom niya mariri ng balong. Kaya pagkatayo magkinisara. Surutom at naning niya ti mariri ng Ay, grabe. Mga taga Davao, proud ka ba kayo rito? Putik na yan. Kung kukumpara nyo to kay Pangulo, kakain ng alikabok to. Diba? Kung ikukumpara lang natin, ha? Totoo naman eh. Kakain ng alikabok to. Oh. Tuloy. Sarah, tingin sa baba. Ha? Pagmasdan, pakinggan, at mga kababayan, matuto po kayong makiramdam. Tuloy. Tingin sa baba. Ng impeachment na naihain. Tingin sa baba uli. Laban sa Putik na, laban lang sa akin, hindi pa mamemorya yung kasunod. Laban sa akin, tingin sa baba. Ano ba yung nakalagay dyan? Mamaya mabasa mo dyan. Guwapo talaga ni Mike Cervera. Mamaya mabasa niya. Guwapo talaga ni Mike Cervera. Magkakasundo na tayo pagka ganyan. Di ba? Tuloy. Sa kabila ng Opo, tagal mong tumingin. Sa kabila ng, yun lang yung na-memorize mo. Mga kababayan, tingnan nyo. Sa kabila ng, tingnan nyo, tagal niya na. Pagmasdan nyo, mga kababayan, Pagmasdan nyo, ang tagal niyang tinignan. Sa kabila ng lang yung na-memorize niya. Putik, laban sa Yan. Sa kabila ng Kita nyo! Sa kabila ng minemorize niya ng tagal-tagal. Mga kababayan, hindi ko na kailangan i-memorize yun. Oo! Sad. Lahat na sinabi niya, mga kababayan, kayang-kaya ko nga. Sabi ko nga sa inyo. Putik na yan, Okay? Panoorin nyo na nga! Nabibisit lang ako eh. Tuloy. aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa Oo. mga nakaraan na buwan. Tingin sa baba. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay Tingin sa baba. God save the Philippines. Kinina? God save the Philippines? Sarah, baka nakalimutan nito. Sarah, ulitin ko lang Sarah, baka nakalimutan mo? Habang binabagyo kami, iniwan mo kami. Tapos, ikaw pa may ganang, Ikaw pa may ganang, God save the Philippines? Kininangat to natandaan niyo ba yon, mga kababayan? Ano sabi nito? God save the Philippines, di ba? Habang bumabagyo, hindi nyo mahagilap ito. Yung pala, pumunta ng Germany, nanood ng concert. Yung ba yun? Nagkaro ka mo ako kaya. Pirmi karon. Talay. Ay, teka muna, shoutout magwa 1.5 na tayo, baka naman. Isang like lang dyan. Isang like lang sa vlogger niyong walang kakwenta-kwenta. Tapos guwapo pa. Sige na. Isang like lang.
Sa mga DDS dyan, alam ko naman tatawa-tawa kayo eh. Alam ko yan. Bakit? Nakakarating sa akin eh. Di ba? Pag nanonood ako kay Mike Cervera, ang hirap mambash. Sabi niya. At kita na hirap sila mambash sa akin, mga kababayan. Kasi daw, binabash na ako, nag-I love you pa raw ako. Di ba? Ganun yun. Tuloy, Sara. Tuloy na natin Ito na. Bukod dito, Putik na yan, ang tagal mong binasa, bukod dito lang pala yung sasabihin mo. Kita nyo mga kababayan, bukod dito, sabay tingin sa baba. Ang tagal niyang binasa yung bukod dito, ha? Di ba? May mga nagchat-chat pa. Tuloy. nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa Okay, mangibabaing ka. Ang hirap niya magbasa, mga kababayan. Ang hirap niya mag-memorize. Nag-memorize! Sige. mga kababayan Basa na patuloy na Balik. nagdarasal, Basahan nga na lang. Kita nyo? sumusuporta, tiwala, Tingin sa at baba. patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Talaga. Napagtagumpayan nga namin. Baka nakalimutan mo. Alam mo ba, Sarah? Nung isang araw ba yon? Di ba? Nung isang araw, mga kababayan di ba? Nagbubunyi. Sarah, alam mo ba ibig sabihin ng nagbubunyi? Nagbubunyi ang mga Pilipino sa pagkaka-impeach mo? Oo. Sabi ni S. Chin, sabi niya, kukunti pa lang daw yung nagla-like. 771 lang. Kaya mamaya, yari ako neto, Catherine Galpo. Pakisabi naman, Maring Juliet sa kanila, mag-like sila. Kasi, yayariin na naman ako ng report neto. Lalo na yun tinutuligsan natin si Sarah. Pinupuna natin. Kapag pinupuna natin si Sarah, nagagalit sila. Ewan ko ba ba't nagagalit sila? Pero sila, kapag tinatawag na bangag, si Pangulong Bongbong Marcos, abay tuwan-tuwa pa. Pagka si Sarah, tinawag nating tanga, abay nagagalit sila. Buti nga tanga lang sinasabi natin dito totoo naman Kung hindi ba naman tanga yan, tignan mo nga. Tuloy. Shukran. Shukran, kuna naman. Shukran, kuna naman. Ayan, mga kababayan walang kukwenta-kwentang press con. Haba-haba ng oras na pinaghintay ng mga tao ron. Tapos sasabihin niya, hindi pwedeng magtanong. Ako lang ang magsasalita, Kita nyo? Bawal magtanong, pinauna na. Nung tagapagsalita niya. Kita nyo, mga kababayan? Pinauna ni Sara Duterte yung kanyang mga tagapagsalita na bawal ho magtanong. Lahat po ay sasabihin na. Kaya yung pagtatanong ninyo ay hindi nasasagutin. Kaya lang mukhang hindi yata makapagpigil din si Sara sa instruction ng kanyang tagapayo. Ano next? Ito, Mat. Rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, ngayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, Kita nyo man tignan nyo. Tignan nyo, mga kababayan. Tagalog na Tagalog lang yung binabasa, pero ganyan siya. Ganyan ba mag-speech ang may pangarap na presidente? Kayo na. Kayo na ang bahalang umusga. Tuloy. marami ang humihingi ng reaksyon, Tingin sa baba. komento, o damdamin. Tingin sa baba. Damdamin ko. Kita mo, Sa issue. nagkamali pa siya niyan. Piruin niyo, mga kababayan, nagkamali pa siya noon. Putik na yan, para kang si Brother Eli parang ikaw yung tagabasa. Kasi yung tagabasa ni Brother Eli,
Kicks TV, nandiyan ka ba? Yung tagabasa ni Brother Eli. Sino yun? Basa. Di ba? Sino yun? Si Alien! Kunalamat! Ha? Sino yun? Si Brother, ano ba yun? Basta yun na yun. Oh. Damdamin ko. Oh, kita nyo? Mali pa? Oh, ulit. Oh. Komento o damdamin. Damdami. Damdamin ko. Oh. Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo, Sarah. Sarilinin mo na lang yan. Parang awa mo na, gusto mo. Ibigay mo na lang sa mga DDS. Sila na lang ang umunawa sa'yo. Kami, wala naman kami talagang pakialam. Ginagawa ka na lang naming katatawanan. Dahil nakakatawa naman talaga, mga kababayan. Hindi ba? Kung hindi ba naman nakakatawa, gusto niya maging presidente, magsalita lang, magpahayag, gumawa ng speech, abay, kailangan pang isulat. Sinulat mo na nga, i-memorize na nga, isa sa ulo na nga. Mga kababayan, laki ng mukha. Pero hindi niya kayang isa ulo yung kanyang sasabihin sa mga tao. Ibig sabihin nun, hindi sincero. Hindi sincero yung kanyang ipinapahayag sa mga Pilipino. Di po ba? Tuloy. Sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag. Basa ulit. Hanggang, alam nyo, napansin ko, hanggang 2 salita yung kaya niyang imemorya. 2 salita lang, mga kababayan. Sarah, turuan kita. Turuan ko. Okay lang ba, mga kababayan? Turuan ko na. Ganito, wala akong babasahin, ha? Mga kababayan, ako ay nasa inyong harapan dahil po sa samot-saring katanungan. Napakarami pong dumarating na mga mensahe kung bakit daw ako at ano ang aking masasabi sa pagkaka-impeach ng Kongreso sa inyong Vice Presidente. Gusto ko ba? Ganun dapat. Diba, mga kababayan? Tuloy-tuloy. Narito ulit ang inyong Vice Presidente. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, minamahal kong mga kababayan, na ang pera nyo lang ang talagang pakay ko. Spike pat na iba. Pat pera na lang. Puta, pera pala yung gusto. Ay, ito na, tutuloy ko na. Wait lang. Puta, natatawa ako sa sarili ko eh. Sa totoo lang, mga minamahal kong kababayan, nalulungkot po ako sa mga nangyari. Una po rito, wala na akong makukupit na pera ng gobyerno. Paano na lang yung mga sinusustentuhan ko? Ito talaga, visit. Mauubos yung energy ko nito. Nauubos. Sige na, hayaan na natin si Sarah. Nakakapagod kaya. Tulad yung mga kababayan, hindi pa ako handa. Samantalang si Sarah, nagpa-injection pa yan. Para naman magising, ha? Pero ako, mga kababayan, alas 5 pa lang ng madaling araw, nagtatrabaho na. Ha? Tapos, mga kababayan, alas 8:30, nag-live pa. Pagkatapos ng live ko, diretso sa opisina. Pagkatapos ng opisina, lumabas ako sa mga meetings ko. Umuwi ako ng bahay, alas 8. Putik na yan, ano? Sorry.
Ibang klase. Mahina, mga kababayan, mahina. O, tuloy. ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Hmm. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay Ay, God save the Philippines. ay na, okay ni Nam. Okay ni Nam, kunaktumanan. Ha, mga kababayan, no? Sa God save the Philippines. Di ba hindi ka naniniwala kay God? Di ba mga kababayan? Di ba hindi siya naniniwala kay God? Wala siyang Diyos. Tapos ginagamit niya ng Diyos. Abay, nakakapanibago ka na, Sarah. Aba, dati ayaw mong maniwala sa Kanya. Pero bakit ngayon parang gamit na gamit mo siya? Kailangan na bang gamitin dahil ikaw ay malapit ng mawala? Diba? Galing sa puso, kaya tuloy-tuloy magsalita. Ganun sana, Sarah. Walang babasahin. Hindi kada dalawang salita, titingin ka sa baba. Diba mga kababayan? O, sige, tuloy na. Uy, sa mga hindi pa naman nagla-like, sa mga hindi pa nag-share, at sa mga hindi pa rin nagsasubscribe. Sige na, huwag nyo na ipagkait. Alam nyo naman, yan lang ang kasiyahan ko, ha. Yung like, share, and subscribe, mga kababayan. Ilang kembot na lang. Oo, 200 na tayo. Abay, sumama na kayo. Kung kay Sarah, maging yung mga taga-Davao, sinusuka siya, aba tayo mga kababayan, ganito-ganito lang, minamahal tayo ng karamihan. Di po ba? Kaya nga mga kababayan, kinaiinggitan ang inyong lingkod at vlogger na walang kakwenta-kwenta. Kita nyo, wala nang kwenta, kinaiinggitan pa. E paano na? Paano na kapag ginalingan ko pa? Paano na kung tututok na lang ako sa pagbablog at lahat aking imememorya? Wala na, finish na kayong lahat. Yung aking opinion na sinasabi rito, impromptu, galing sa isip at sa puso ko. Wala nang iba. Diba? Ewan ko po, ba't naiingis sila sa akin? Bukod daw kasi sa cute ako nakakaaliw daw ako. Totoo ba yun? Bukod daw sa gwapo ako, nakakaaliw daw ako. Kaya naiinis sila. Pero mga kababayan, alam nyo, inaamin ko. Oo, fake news talaga ako. Anong happy na kayo? Fake news talaga ako. Sa totoo lang, bakit kanyo? Sinasadya ko. Fake news, bakit? Kasi yung mga DDS, yun ang gusto. Gets nyo? Mga kababayan? Gets nyo? Ano? Kasi, kaya ginagawa ko yung fake news dahil yung mga DDS, yun ang gusto. Ano? Argo, tama ba ako? Wala, hindi kayo ubra dito, maniwala kayo. Gusto nyo magsama pa kayo ni Sarah Sarah, debate tayong dalawa. Sabihin nyo kay Sarah, debate kami walang kodigo. Walang kahit na ano. Basta salitaan lang Galing lang sa ulo, galing lang sa puso. Debate kami niyan Gusto ko siya ka-debate Hindi ako pumapatol sa mga aso lang. Sige, sabihin nyo yung mga DDS. Pwede ba? Sabihin nyo sa kanya, magdebate kaming dalawa. Kahit saan niya gusto, pupuntahan ko siya. Gusto niya sa Amerika. O gusto niyo sa Europe pa. Sa UK, sa Japan. Saan niyo gusto? Pwede ako. Pagka pwede na, sabihin nyo, magbubuk na ako. Wala, hindi niya gusto niyo sagutin ko pa pamasahin nito. Diba? Wala na mga ngamoti, mga kababayan. Pag tinanong ko yan ng mga malaliman, ako mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, hindi niya maiintindihan. Diba? Ay baka ito'y kumaripas at hanggang sa mabarimbot naiintindihan niyo ba yon?
Baka siya, hindi niya maintindihan yun. Kumaripas! Abay ng takbo hanggang sa mabarimbot eh. Pati yung kanyang balanggot inaiwan na eh. Wala! Sige, Sarah. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan Oh. na patuloy na Hirap na hirap pa siya sa mga kababayan na naniniwala sa iyo, kamo. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga kababayan. Ganito ang grammar. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga kababayan na nauuto ko. Mga kababayan ko na uto-uto. Huwag kayong makikinig sa vlogger na nagngangalang Mike Cervera. Dahil doon, mga kababayan kong mahal na mahal kong uto-uto, baka biglang tumalino kayo. Sartalo mga DDS eh. No? Tuloy na. nagdarasal. Naku, nagdarasal ka ba? Sige nga, paano magdasal? Sige nga. Ano ka ba? Anong relihiyon mo? Sige nga. Ako, Katoliko. Di ba? May pa-cross-cross pa tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Di ba? Di niya alam yun. Baka gaganon yun, no? Iba-iba pa yung galaw nun. Baka nga pa, ganun-ganun pa yan eh. Sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Kunat kinyayo ka! Diba? Patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa akin. Kunana. Diba? So mga kababayan, alam nyo na. Sino ba sila? Sarah, ilan pa ba? Tanong ko lang naman, di ba? Sarah, ilan pa ba? Ilan pa ba ang natitira na sumusuporta sa iyo? Dahil, mga kababayan, matapos niyang insultuhin ang mga kongresista, lalo pang dumami ang pumirma. Kita nyo mga kababayan? Lalong dumami ang pumirma. Sabi niya, wala daw yan. Mas masakit pa raw yung binrake siya ng boyfriend at girlfriend niya. Wala naman. Di ba? Tapos mga kababayan. Eto na mga kababayan yung mga kongresista. Toki ni naman. Ilan ang pumirma? 215 po. Nadagdagan pa ng 30. Ay! Sarah. Paano ngayon yan? Ipinakita na ng mga kongresista ang tapang at yag balls nila. Kayo naman, kayong mga mahahalal at kayong mga natitira dyan, sa Senado, baka naman, pakita nyo rin yung inyong mga yag balls, Putik na yan, baka mamaya, urong yan. Maging parang yag balls ni Mami Pebbles. Kung walang kwenta yung mga yag balls nyo, patanggal nyo na yan. Dalhin nyo ng Thailand. Kasama kayo kay Pebbles, dahil yan ang mamasang. Ay, nako. Wala, mga kababayan, mahina. Kapsot na una, yapa. Kapsot. Eto na mga kababayan, matapos na nga dyan, eto na. Pasok. Assassination threat to the president. Naku, wala daw siyang assassination threat. Talking na naman na. Ulbod. Unay, ulbod na apo. Sinungaling. Ang sinungaling ay kapatid ng matakaw. Agtatakaw. Tama ba? Ulitin mo, Boss Mike. Hindi nila maintindihan eh. Ang sinungaling ay kapatid ng mandurugas. Mali. Hindi mandurugas yun. Ulitin mo. Sige, ano ba? Ang sinungaling ay kapatid
ng mandarambong. Hindi mali pa rin. Walang rhyme. Ayusin mo. Ayusin mo. Ito na, ayusin ko na. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yun! Very good! Pinalakpakan niyo sarili. Oh, ito talaga. Ang sarap alaskay neto. Sabi niya wala daw siyang threat kay Presidente. I did not make an assassination threat to the President. Oh, sinungaling ka, tokininam. Oh, eto na mga kababayan, oh. Ebidensya, resibo. Tao. Ako, Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. oh, no joke. Eh ano kayo sinasabi neto mga kababayan? Ulit kay Sara naman. Sara, baka naman magbago pa isip mo ha. Pwede pa. Baguhin mo na yung speech mo. Eto na. Assassination threat Kita nyo? to the President. Oh. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may... Nagturo na mga kababayan. Sabi niya mga kababayan. Sila lang may sabi niyan. Sila may sabing may assassination, may papatay, may gustong pumatay. Okay na. Ano to, Sara? Baka akala mo nakalimutan na. Ito. Tao. Hmm. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Kita mo, nagbiling ka pa nga. Ay, naapo. Sakit ti ulo kini Nanang ako Nanang Sara. Nanang. Okay na lang, magpainanakan. Agpainanakan. Mangibabaing ka man. Alam nyo, yung mga taga Davao malamang. Yung mga taga Davao malamang kinaiinisan na yan. Diba? Diba? Tuloy. Ano? Gusto ko suot mo, sir. Vintage. Tuloy. Ito na. Gunman. Next po, GDB. Not say that. Wow! Wow! Napo! Grabe niya. Grabe siya no magsinungaling, no? Kayo na humusga, ha? Ayun, ulitin ko, ha, mga kababayan. Hindi ko puputulin, ha? Tuloy-tuloy. Kayo na humusga. Kung gaano kasinungaling siya. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Ano to, Sara? Ano tong sinabi mo? Tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. Kita mo? Wag kang tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo na, ha? Siguro dahil sa kanyang mga kababayan. Dahil nga dito sa kanyang, ewan ko ba, mukhang may injection sa tagiliran niya eh. Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. Takitaan nyo mga kababayan. May sinabi raw siya pero ano nga ba yung sinabi ko? Hindi ko maalala. Yan ba matalino? Mga kababayan, ako lahat na sinabi ko sa nanay ko, tandang-tanda ko. Totoo yan mga kababayan. Nung 3 taon ako natuto ko magsalita, sabi ko, I love you nanay ko. Tandang-tanda ko yun. Nung naging 7 taon ako, tandang-tanda ko yung sinabi ko. Sabi ko sa nanay ko, nanay, sa susunod na ako ay tumanda, lumaki,
hindi ka na magtatrabaho. Kita nyo, natatandaan ko! Eh siya hindi niya matandaan, kasasabi niya lang! Kasasabi niya lang yan mga kababayan, pero hindi niya na matandaan. Kaya kayo, kapag pinangakuan yan, huwag na kayong umasa, natutuparin pa. Pagkat ang idadahilan, nakalimutan ko ha. Kita nyo mga kababayan, kayo na ang balang humusga. Ako'y nagpapaliwanag lang. Diba? Oh, kakasabi niya lang, nakalimutan na agad niyan. So kapag kaya nagsabi na tayo'y paglilingkuran, kabaliktaran. Sapagkat ang tingin niya sa sarili niya ay prinsesa. Kaya, yung sinabi niyang paglilingkuran niya ang taong bayan, kayo ang maglilingkod. Ang ibig sabihin niyan. Kaya mo bang ganon, Sarah? Ha? Kaya nga, sabi ko nga, mga bobo na lang maniniwala rito eh. Ulit. Pagbigyan kita, baka sakaling magbago. Ha? Ito na. Ito na. Nakausap niyo na ba yung father niyo after the impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant. Nagpadala siya ng message through sa kanyang assistants. And sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. Bravo, Sarah! Tatay mo yung kausap mo. Nagbigay ka ng mensahe, hindi mo matandaan. Tuloy. Eto na. I think I said, everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. Kita mo, hindi pa siya sigurado talaga. I said, everything is all right. Yun yata yung sinabi ko. Ang ina ng ulo mo, mga kababayan, ewan ko ba? Mas masahol pa siya sa sinira nilang si Lenny Robredo, ha? Sabi nila, lutang, Lenny, lutang. Eto, lutang ulang, isulang, lutang. Grabe, no, mga kababayan, no? Dito tayo. Eto, pakinggan nyo. Ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. Kita nyo mga kababayan? Yun yata daw yung sinabi niya, hindi pa siya sigurado sinabi niya sa tatay niya. Ibig sabihin, yung mga sinasabi niya, wala sa puso niya. Tandaan nyo, kayo alam ko, kapag nagsalita kayo sa magulang ninyo, tandaan nyo. Bakit mga kababayan? Dahil napakahalaga para sa atin na kapag nagsalita tayo, sa mga magulang natin, tinatandaan natin na huwag mabigo. Kailangan masunod. Kung natagarod ya ka, kailangan masurot. Diba mga kababayan? Hindi yung surot na nangangagat, masurot. Kailangan masunod. Ibig sabihin nun. Diba? Tandaan natin yun. Kapag nagbitiw tayo ng mga salita sa ating mga magulang, dapat matutupad. Sapagkat ayaw natin ng ating mga magulang ay magdaramdam. Di po ba? Kaya kailangan, isang salita, kailangan nating tandaan. Pero siya, yung sinabi niya sa tatay niya, di niya matandaan. Ano sabi niya? Nag-reply naman daw yung tatay niya ng isang kanta. Ano kinalaman nung kanta sa reply niya? Di ba? His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Ipakita mo nga kung totoo. Ngayon na. Kapag pinagpaliban mo pa yan, di na kami maniniwala. Pero wala namang halaga, no? Mga kababayan, wala namang halaga eh. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file. Ito pa mga kababayan, no? Nagpa-press con ka na. Pero mo, nagpa-press con ka na, asahan mo na itatanong sa'yo kung ano yung mga laman ng mga dokumento
kung bakit ka na-impeach, nga. Di ba mga kababayan, halimbawa po ako, hindi po ko harap sa media nang wala po akong maisasagot tungkol sa impeachment ko. Kasi bago ko sumagot sa inyo, mga kababayan, aaralin ko na kung anong mga nilalaman at kung anong mga kinaso at kung anong reklamo. Para pag tinanong nyo ko, sasabihin ko, ang nireklamo sa akin ay pandarambong. Diba? Sabihin mo na lang, Sarah, ang nireklamo yata sa akin, pandarambong eh. Di ba? Pandarambong yun na, sabihin mo. Okay na. Dahil sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Oh, kita mo, inaasa mo lang. Inaasa niya lang, mga kababayan, sa kanyang mga abogado. Kaya pala, siguro talagang mahina ulo. Para ano, mga kababayan, ang gagawin, tatanungin na lang yung abogado kung ano pagkakaintindi nung mga nagbasa na abogado. Yun lang yun. At yun na lang yung mga kababayan, lalamunin niya. Hindi niya na i-check kung yun talaga ang tama. Paano kung iba yung pagkakaintindi ng abogado niya? Eto pa isa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi ba, hindi niya rin daw alam kung kanino napupunta yung mga confidential fund niya? Kita nyo, hindi niya alam, hindi niya chinecheck. Dadaan sa kamay niya, pondo niya, hindi niya inaalam kung saan napupunta yung confidential fund niya. Yun yung katwiran niya, mga kababayan. Ikaw, sa'yo yun, tinanggap mo yun. Humihingi ka pa ng karagdagan, hindi mo naman pala dinadala sa tamang paraan. Our beloved Boss Mike Cervera.